Mapagpalang araw po mga mahal kong kamundo. Maraming salamat po sa mga nag-like, nag-share at nag-comment sa atin pong nakaraang upload. Ngayong araw pong ito, bago po natin ipagpatuloy ang karugtong nitong ating kwento, ay nais ko po munang i-shout out ang mga sumusunod. Shout out po kay Sir Eduardo Mawili. Shout out po kay Sir Eduardo Mawili. Kay Boss Ricardo Cabando. Kay Ma'am Tis Mancio. Kay Ma'am Lia G. Suarez at kay Sir Alberto Gonzales. Sila po ang mga nagkomento sa ating nakaraang upload. Mga kamundo, narito na po ang karugtong o ang pagpapatuloy nito ng ating kwento dito lamang po sa ating mumunting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Pakinggan po ninyo. Oo, paring Floredo. Totoo ang mga sinasabi ko sa iyo. At hindi ako nagbibiro kailanman. Uulitin ko pre. Maghanap kayo ng kapatid mong si Benigno ng isang manok panabong na pwedeng itapat sa gold na panabong ni Luciano. At ako mismo ang magbibitaw sa kanya sa araw na kanyang sinasabi. Ulit pang pagkakasabi ni Tay Milandro sa kanyang kumparing si Mang Floredo. Habang sila'y magkaharap sa upuang nasa aming sala. At doon na nariwa sa isip ni Mang Floredo na si Itay Milandro ay isang dating tagabitaw. Tagabitaw ng manok panabong sa loob mismo ng sabungan. Huminto lamang ito dahil mas pumokos si Itay sa paghahanap buhay. Wala siyang mga alaga o mga palahing panabong dahil tanging ang magbitaw lang ng panabong ang kanyang hilig noon. Kung kaya't, sige pre, salamat at susundin kita. Pero kuwan, pre, ang inisip ko lamang ay baka matalo ang panabong na ating ipangtatapat sa gold ni Luciano, yun ba? Paring Floredo ang nasa isip mo. Tama ba ako? Oo pre, pasensya na, hindi ko kasi maiwasang mag-alala na baka tumoble ang aming babayaran kay Luciano. Imbes 30,000 ay magiging 60,000 na ito. Suhisyon ni Mang Floredo kay Tay. Ngunit, pero papaano kung manalo ang ating panabong pre? Ibig sabihin bayad na ang kapatid mo sa malaking pagkakautang niya kay Luciano, di ba? Pare, magtiwala ka sa akin, kaibigan. Kaibigan mo ako at ako mismo ang magbibitaw sa ating panabong. Kaya't dapat mo akong pagkatiwalaan pre. At saka hindi maganda yung negatibo kaagad ang nasa isip natin. Dapat pre, palaging positibo ang naman ang ating isip. Oo, isang fighter at 4 times winner ang kanyang gold. Pero, alalahanin mo, pareho silang may kargang tari ng kanyang makakatunggaling panabong. Dagdag pang sabi ni Itay sa kanya, o kung sabagay tama ka riyan pre, kaya't sige, mamaya, sasabihin ko kaagad kay Benigno ang tungkol dyan. Sagot ni Mang Floredo kay Tay. Tatayo na sana ito at magpapaalam na kay Tay. Nang bigla siyang pinigilan ni Itay Milandro. Dahil, sandali lamang paring Floredo. Bakit pre? Kuwan, hindi ba't marami kang mga nakatali o mga alagang mga sasabungin sa inyo? Tanong sa kanya ni Itay. Oo pre. Meron at meron ding mga alagang panabong si Otol Benigno. Ganoon ba pre? Sige. Ano kaya kung isa sa inyong mga pambatong panabong ang ating itatapat sa gold ni Luciano? Suhisyon ni Itay sa kanya. Bagay na mabilis namang naunawaan at sinang-ayunan ni Mang Floredo. Sige pre, yung aking malatuba. Yun ang sa tingin ko'y pwede nang isabak sa salpukan. Ganoon ba pre? Maaari ko ba siyang makita at makilatis na rin? Sige pre, ngayon na pa mismo? Oo pre, ngayon na mismo. Kung ganoon, sige pre, ano pang ating hinihintay? Tayo nang pumaroon sa amin. Dadaanan na rin natin sa kanila si Otol Benigno. Sige pre. At nang mismong oras na yon, Sir Diaz, ay nagpaalam si Itay sa amin nila Inay na sila'y sasaglit na muna sa bahay nila Mang Floredo. Ngunit nang sila'y magkasama ng naglalakad patungo sa direksyon ng bahay nila Mang Floredo,
ay may sinabi si Itay sa kanyang sarili at yun ay, ito na ang pagkakataong magagamit ko sa sabong. Sa isa sa mga panabong ni Paring Florido, ang bisa ng birtud ng aming alagang puting inkantadong kabayo. Ang isa sa kanyang mga nalagas na buhok ay ilalagay ko sa loob ng aking bulsa at dadalhin ko sa sabungan. At ako ang magbibitaw sa kanyang panabong. At malaki ang tiwala kong magtatagumpay yun sa kanyang panabong. Kung ito'y magkakabisa, gagawin ko yun upang masolusyonan na ang kinahaharap na problema ng magkapatid. Naging masaya si Mang Benigno sa naisip na plano nila Itay. Ngunit katulad ng kanyang nakatatandang kapatid na si Mang Florido, hindi rin niya maiiwasang mag-alala na baka matalo ang kanilang itatapat na panabong sa gold ni Mang Luciano. Ganoon pa may. Huwag kang mag-alala, kaibigang Benigno. Akong bahala sa iyo. Pagkatiwalaan mo sana ako ngayon. Dahil sa ito lang ang naisip kong solusyon sa problema niyong magkapatid. Ang payo ni Itay Milantro kay Mang Benigno. Nagpasalamat naman ito sa kanya. Magkakasama silang tatlo na pumaraon sa mismong bahay nila Mang Florido. At pagkarating doon, dinala sila ni Mang Florido sa likurang bahagi ng kanilang bahay, kung saan naroon ang kanyang mga alagang mga panabong. At doon nakita nilang inilalabas na ni Mang Florido sa loob ng kanyang ginawang kulungan ang kanyang sinasabing isang malatubang panabong. Ipinakita niya ito kina Itay. Kasunod ay iniabot niya kay Itay Milantro. At nang ito'y nasa kamay na ni Itay, ay kanya itong hinimas-himas. Tinansya ni Itay ang bigat at sinuri-suri ang kabuuan ng naturang panabong. Anong masasabi mo, pre? Tanong kay Itay Milantro ni Mang Florido. Sa tingin ko'y tama ka, Paring Florido. Dahil sa itong malatubang ito, ay napapanahon ng makipagbakbakan. Napapanahon na siya. Napapanahon na upang siya'y dalhing sabungan at ihanap ng kanyang makakapareha. At ang dapat na kanyang makapareha ay ang sinasabing 4 times winners at fighters na gold ni Luciano, Paring Florido. Nagulat ang magkapatid na Mang Luciano at Mang Benigno sa mga sinabi ni Itay dahil sa ito'y seryoso nang banggitin niya ang mga katagang yon. Sumang-ayon na lamang ang magkapatid kay Itay, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ng mismong mga oras na yon ay narinig nilang tinatawag si Mang Florido ng kanyang asawang si Aling Nena. At ayon dito'y meron daw taong naghahanap sa kanya o kay Mang Florido. Nabigla si na Itay nang makita nila kung sino ang bisitang hindi inaasahan nila. Dahil sa ito'y walang iba kundi ang may kaya sa aming baryo, ang taong pinagkakautangan ng kapatid ni Mang Florido. At siya'y si Mang Luciano. At nang sila'y magkakaharap-harap na, ay doy. Oh, naririto pala si Benigno at si Milantro. Ha 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 ha. Tamang-tama, didiretsuhin ko na ang pakay ko sa inyong magkapatid, Florido at Benigno. Naparito ako, dala ang papel na ito, kung saan ay nakasulat dito ang ating kasunduan at kasunduang, o ang kasunduang kapag natalo ng inyong panabong ang aking gold, ay impas na ang utang mo sa aking 30 mil, Benigno. Pero, sa oras na kayo'y matalo, o ang inyong dadaling panabong ay madudoble yun, pinirmahan ko na ito, Benigno. Sa itaas mismo ng aking buong pangalan ngayon. Ngayon na may kinakailangan mo na itong pirmahan, Benigno. Ang mahabang litanya ng nooy makikita pag nakangising si Mang Luciano. Nagulat ang magkapatid dahil, ika lamang, Luciano. Bakit para yatang napaagay ang kasunduang yan? Ba't parang ikaw ay masyadong nagmamadali? Nagtatakang sambit ni Mang Benigno kay Mang Luciano. Ha 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 ha. Dahil Benigno, bukas na magkakaroon ng sabong dito mismo sa ating baryo at ito'y dadaluhan ng mga sabongero at mga mamamustang nagmula pa sa ibang baryo ng ating probinsya. Kung kaya't sige na, pirmahan mo na, Benigno, ang kasunduan nating ito. Ha, ikawan. Sige na, Benigno. Pirmahan mo na ang kasunduang yan nang matapos na ang pag-uusap na ito. At higit sa lahat ay mabigyan natin ng kasiyahan si Luciano
pangungumbensing wika ni Itay kay Mang Benigno. Sige, Melandro. At nang mapirmahan na nga ni Mang Benigno ang nasabing papel na siyang naglalaman ng kasunduan nila, ay gumuhit kaagad ng kasiyahan sa kanyang hitsura o sa hitsura ni Mang Luciano. Sabay wikang, "Bueno, maraming salamat, Benigno, Loredo, at lalong-lalo na nga sa iyo, Melandro. Magkita-kita na lang tayo bukas sa ating mismong sabungan, pero tika lamang, Loredo at Benigno." Bakit, Luciano? Tanong ni Mang Loredo. Ano palang panabong ang naisip niyong o maisip niyong ibangga sa aking gold? Maaari ko na bang malaman kung anong klaseng panabong ito? Oo, Luciano. Pwede mo na itong malaman. Higit sa lahat ay maaari mo na itong makita ngayon mismo. Sambit ni Mang Loredo. Tahimik lamang noon si Itay. Ngunit mariin niyang pinakikiramdaman si Mang Luciano. Ha. Ganoon ba, Loredo? Ang ibig palang sabihin nito'y nakapaghanda na kayo. Oo, Luciano. Bueno, maaari ko bang makita ang magiging katapat ng aking gold bukas? Sige, Luciano. Halika't sumunod ka sa amin at dadalhin kita sa likurang parte nitong aming bahay. Sige. At nang makita ni Mang Luciano ang sinasabing pambatong panabong nila Mang Loredo sa kanyang gold na isang malatuba, ay masyado niya itong binaliit at kanyang pinagtawanan. Iyan ba, Loredo? Iyan ba ang malatubang yan? Ang ipangtatapat mo sa aking gold? Oo, Luciano. Bakit? Ano bang problema? Hindi mo ba gusto yan? Hindi mo ba gusto na yan ang dadali namin bukas? Sambit sa kanya ni Mang Loredo. Well, hindi naman sa ganoon, Loredo. Ang akin lang ay parang masyado nyo yatang minamaliit ang aking gold. Sino bang nagsabi sa iyong yang malatuba ang itatapat nyo sa aking gold? Nang puntong yon ay para bang hindi na nakapagtimpi pa itong si Itay sa hindi magandang ipinakikita ni Mang Luciano, dahil sa para bang masyado niyang minamaliit ang magkapatid. Kung kaya't bumoses na nga si Itay at sinabi niya mismo kay Mang Luciano ang mga katagang. Dahil sa tingin ko, Luciano, ang malatubang panabong na yan na alaga ni Paring Loredo ay ang huling panabong na makakabangga ng iyong gold. Hindi ko sukat akalaing komedyante ka pala, Melandro. Paano mo ako mapapaniwala sa sinasabi mong yan ang pagkakalam ko isa ka lamang magsasaka at mangingisda. Ano bang alam mo sa mga panabong, ha? Baka nakakalimutan mo, Luciano, isa akong dating sabongero at isang tagabitaw. Ako lamang naman ang anak ng dating bantugang sabongero dito sa ating bayan. Ako ang anak ni Itay Inopre. At alam kong nakikilala mo ang pangalang Inopre dahil sa isa kang sabongero, hindi ba, Luciano? Ang direkta at makahulugang sambit ni Itay Melandro kay Mang Luciano. Dahilan upang ito'y manggigil kay Itay at naghuwi kang animal. Pues, kung totoo nga yung sinasabi mo, Melandro, uyang hula mong walang basihan. Walang basihan yan. Dahil malatubang yan ang huling makakabangga ng aking gold bukas. Pues, patunayan mo yan bukas. Sige na, diyan na kayo. Aburidong napatalikod at naglakad ng palayo ng tahanan nila Mang Loredo. Ang nooy talunan at pikong si Mang Luciano at habol siya ng mga paningin ni Itay Melandro. Pre, ba't mo nasabi ang mga katagang yon kay Luciano? Pre, tuloy, parang niyuping lata ang kanyang itsura. Hindi ba, Tol Benigno? Kaya na nga, kaibigang Melandro. Sa tingin ko'y parang sinampalas siya sa kanyang tigmagkabilang pisngi. Umutla ang kanyang itsura. Pero hindi niya ipinahalata sa ating napahiya siya. Sambit naman ni Mang Benigno. Bumuntong hininga na muna si Itay bago nagwikang. Hindi sa lahat ng oras ay palagi na lang siyang pinakikinggan at pinagbibigyan. Mabuti sana kung magaganda ang mga salitang inilalabas ng kanyang bunganga. Pero mabaho, malansa at puro pagmamayabang ang kanyang mga sinasabi. Baka nakakalimutan niya ang kasabihang hindi lahat ng pugi ay kabiruan niya.
Nagtawanan silang tatlo pagkatapos na banggitin ni Itay ang mga katagang yon. At pagkatapos no'y nag-usap silang magkikita-kita na lang sila sa aming mismong sabungan sa araw ng bukas bago sila maghiwa-hiwalay. Samantalang ang pikong si Mang Luciano, pagkarating nito sa kanyang magarang bahay, ay padabog nitong isinara ang pintuan, kumuha ng mamahaling alak, uminom at naiinis na nagwikang, "Hindi ang isang katulad mo lamang, Bilandro ang magpapahiya at mag-iinsulto sa akin. Sino ka ba? Kung ikukumpara sa akin, isa ka lamang hampas lupa sa baryong ito, isang hamak na magsasaka. Tingnan lang natin bukas kung sino sa ating dalawang mapapahiya. Matapos nating bitawan sa gitnang bahagi ng sabungan ng ating mga hawak na panabong. Hindi pa ipinapanganak, Milandro, ang taong magpapahiya sa akin. At kung sakaling may panganak man siya, papatayin ko na kaagad siya. Papatayin ko na kaagad siya kahit pa isang gul pa lamang siya. Pinagabihan ng mismong araw na yon, nakita ko si Itay na nagtimpla ng kape at naupo sa isang upuang nasa aming sala. Malalim ang kanyang iniisip. Dahilan upang ako'y lumapit sa kanya. Itay, ano po bang iniisip mo? Anak Karding, makinig ka. Sige po, Itay. Anak, isa sa ating kabaryo ang may problemang kinakaharap at siya'y kapatid ni Paring Florido, si Benigno. Nakikilala ko po siya, Itay. Bakit po? Kinakailangang may panalo ng panabong nila ang laban bukas sa panabong ni Luciano, anak, upang maimpas na ang kanyang utang kay Luciano. At sa tingin ko, anak, ito na ang hinihingi ng panahon upang masubukan natin ang bisa ng birtud ng puting kabayong inkantado, ang kanyang nalagas na puting buhok. Ganoon po ba, Itay? Oo, anak, at ako ang magbibitaw sa panabong nila bukas. Itay, maganda po ang hangarin nyo. Ang makatulong kay Mang Benigno, kung kaya't naniniwala po akong magkakabisa ang puting buhok ni Puti na siyang kanyang birtud sa araw ng bukas. Anak Karding? Opo, Itay. Sigurado po ako doon. Dahil natatandaan ko pa po ang mga paalala noon ni Lolo Hermenio sa atin. Noong makausap mo ang kanyang kaluluwa sa ating bundok, naganap yang magkakabisa kung yan ay ating gagamitin sa mabuting paraan. Tutulungan niya po si Mang Benigno. Mabuti yun. Kaya't sure akong magiging tagumpay ang laban ng kanilang panabong bukas, Itay. Salamat, anak Karding. At pagkatapos ng aming pag-uusap ni Itay, ay nagpasya na kaming matulog. Itong isang puting buhok ni Puti, ito ang ilalagay ko ngayon sa kanang malalim na bulsa nitong suot kong pantalong maong na siyang isusuot ko bukas. Ang sabi ni Itay sa kanyang sarili, habang hawak na niya ang birtud ng puting kabayong inkantado. Inilagay ni Itay sa loob ng kanyang kanang bulsa ng kanyang pantalon ang birtud ng kabayong inkantado. At kinaumagahan sa ganap na mga alauna ng hapon, ay dumating na ang dalawang magkapatid na sina Mang Florido at Mang Benigno sa aming tahanan. At nakita kong dala na ni Mang Florido ang isang malatubang panabong. Isang uri ng panabong na merong balahibong kakulay ng tuba at ng kalawang. Anong balita, mga kaibigan? Nakahanda na ba kayo? Tanong ni Itay sa magkapatid, kung saan ay katulad niya, nakabihis na rin ang mga ito ng malinis na kasuotan. Oo, Paring Milandro. Nga pala. Pare, may balita akong gustong sabihin sa'yo, sabi ni Mang Florido. Ganoon ba, Paring Florido? Ano yun? Pare, nakausap namin kanina yung sabongerong si Islao. Oh, bakit daw? Anong sabi ni Islao, Paring Florido? Pare, naririto na raw ngayon sa ating sabungan si Boss Arturo Solomon at ang kanyang mga tauhan. Ganoon ba, pre? Mainam kung ganoon para masaksihan niya kung papaano makipagbakbakan niyang iyong malatubang panabong, pre. Salamat, pre. Pre. Ayon pa kay Islao, nakita raw niyang may dalang dalawang bayong na naglalaman ng panigurado ng mga pambatong panabong ang dalawa sa kanyang mga tauhan. Hindi lamang yun, pre. Ayon pa kay Islao, parang armado raw ang kanyang 6 na mga tauhan dahil pare-parehong may mga nakabukol sa kanilang mga tagiliran. Walang issue doon, pare.
Maimpluwensya at mayamang tao si Boss Arturo Solomon. Kung kaya't nais lamang nitong magsiguro sa kanyang buhay at natitiyak kong mga lisensyado ang dalang baril ng kanyang mga tauhan. Pero hindi na yun mahalaga pa. Ang mahalaga pare ay naririto si Boss Arturo Solomon. Papaano? Tayo nang pumuntang sa bungan. Sige pre, tayo na. Magandang pabor o pagkakataon ito. Dahil makikita ko na kung papaano ka magsabong Boss Arturo Solomon. At sa oras na katulad ni Luciano, sa oras na malansa at mabaho rin ang mga katagang ilalabas ng iyong bunganga sa iyong kapwa, ay mapapahiya ka rin sa maraming mga tao. Ang totoo hindi ko sana ito gustong gawin. Pero hindi rin maaaring pabayaan na lang ang mga maling pagtuturing nyo sa inyong kapwa. Lalong-lalo na nga sa mga taong takot sa inyo. Ang sambit ni Itay sa kanyang sarili habang pinabagtas na nga nilang tatlo ang daan patungo sa may gilid ng palayan. Dahil sa doon nakapwesto ang aming sabungan, sinadya itong idistansya sa mga kabayan dahil sa inililikhang ingay ng mga tao sa paligid ng sabungan. Sa oras na mayroon ng salpukang magaganap at dahil sa si Itay ay patungong sabungan, kung kaya't ako ang kanyang inutusang umahon sa aming bundok upang asikasuhin si Puti, ang aming alagang inkantadong panabong. Muli po mga mahal naming kamundo, abangan niyo po ang karugtong ng magandang kwentong ito. Pasensya na po kung medyo matagal bago ito masundan dahil po sa dinanas nating malakas na bagyo. Magandang araw po sa inyong lahat at ingat po kayong palagi.